May nagmamahal ba sa'yo? O naghahanap ka na magmamahal sa'yo? Alam mo ba na according sa isang psychiatrist na si Dr. Alan B. Appel, likas sa tao ang maghanap ng pagmamahal? In fact, ayon din kay Abraham Maslow sa kanyang hierarchy of needs, tayo daw ay may need to be loved and need to belong. Ang problem is, hinahanap natin kung saan-saan at kung kani-kanino ang pag-ibig na to. Kadalasan, nasasaktan lang tayo at nabibigo. Pero ang good news is, may totoong pag-ibig at pwede mo siyang maranasan. Ano ang pag-ibig na ito? Ito ay walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos. Alam mo ba na mahal ka ng Diyos at meron siyang magandang plano para sa iyo? Ang sabi ng Panginoong Hesus sa Juan 3:16, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinabi rin niya ang dahilan ng kanyang pagparito sa John chapter 10 verse 10, dumating ako upang magkaroon ng mga tao ng buhay na ganap. Pero ano ba ang pumipigil sa atin para matanggap ang buhay na ganap? Ang mga tao, ikaw at ako, ay nabahiran ng kasalanan at nahiwalay sa banal na Diyos. Bilang resulta, hindi natin malalaman ang kahangahangang plano ng Diyos para sa buhay natin. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sinasabi naman sa Romans chapter 6 verse 23 kung ano ang consequence ng ating mga kasalanan. Ang sabi ni Apostol Pablo na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tandaan mo kaibigan, na nilikha tayo ng Diyos para makasama natin siya at ma-enjoy natin ang kanyang presensya. Pero dahil nagkasala ang tao, kaya naman nahiwalay tayo sa banal na Diyos. Nasira natin yung magandang relationship na gusto ng Diyos para sa atin at sa Kanya. So ano ngayon ang solusyon para sa problema na ito? Si Jesucristo ang tanging probisyon ng Diyos para sa ating kasalanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, maaari kang mapatawad at magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Ang sabi ng Romans chapter 5 verse 8, ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ang 1 Corinthians chapter 15 ay ipinapaalam sa atin kung ano ang dapat nating gawin at paniwalaan para tayo ay maligtas. Ang sabi ni Apostol Pablo sa taga-Korinto na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Ang Panginoong Hesus mismo ang nag-declare na siya lamang ang daan para tayo ay maligtas. Ang sabi niya sa sulat ni Apostol Juan sa John chapter 14 verse 6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So paano mo ba matatanggap ang kamanghamanghang regalong ito ng kaligtasan? Dapat kang magtiwala kay Jesucristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas upang matanggap mo ang kaloob ng kaligtasan at malaman mo ang kahangahangang plano ng Diyos para sa buhay mo. Nilinaw ito ni Apostol Juan sa atin sa John chapter 1 verse 12 nang sabihin niya na ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ipinaliwanag din ito ng malinaw sa Acts chapter 16 verse 31. Ang sabi, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Kung gusto mong matanggap ang kaligtasan, ay dapat lang na magtiwala ka sa Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Ang mahalagang tanong ko sa iyo ngayon, gusto mo bang matanggap ang kapatawaran ng Diyos para sa lahat ng iyong kasalanan? Gusto mo bang matanggap ang regalo ng Diyos na kaligtasan at magkaroon ng buhay na walang hanggan? Kung gusto mong matanggap ang kapatawaran at kaligtasan ng Diyos, ay sumunod ka sa panalangin ito bilang pagpapakita mo ng iyong pagtitiwala sa Kanya. Panginoong Hesus, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan at isinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Naniniwala ako na si Jesucristo ang bugtong na anak ng Diyos na namatay sa krus para sa aking mga kasalanan at nabuhay muli sa ikatlong araw. Nagtitiwala ako na si Jesus ang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan
Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung natulungan ka ng mensaheng ito sa iyong decision para tanggapin ang Panginoong Jesus, please let me know and send me a private message. Hanggang sa muli, ito po si Brother Albert. Pagpalain ka